Morning mga kapatid. Sa Matthew chapter 1 hanggang 17. Ito yung talaan ng mga angkan pinagmulan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rehab si Boaz at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama naman ni Haring David. Naging anak ni Haring David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam, si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram na siyang namang ama ni Oshas. At marami pang mga ibang pangalan na nabanggit dyan. At yung iba ay kilala natin. Si Haring David, si Solomon, yan, kilala natin yung mga yan. Si Abraham, the father of faith. Si Rahab, na dating prostitute, pero tinulungan niya yung mga Israelites nung sinakop nila yung Jericho. At nakapangasawa siya ng isang Israelita, si Salmon, at nagkaroon sila ng anak. Yan si Boaz. Kilala din natin yan si Boaz. At siya yung napangasawa ni Ruth naman. Amen. Si Ruth naman, siya yung isang mabuting manugang kay Noemi. Na nung panahon na wala nang makasama si Noemi, ay hindi iniwan ni Ruth. At sinamahan niya si Noemi sa hirap at sa ginhawa. Kaya naman siya pinagpala ng Panginoon. Ngunit, mas maraming hindi kilala na kabilang doon sa angkan sa pamilya ng Panginoong Hesukristo. Hindi sila kilala, hindi sila sikat, pero tinatawag silang mahalaga. Tulad din sa church, minsan ay maraming mga dumadalo doon sa church. Hindi lahat ay kilala. Marahil ang kilala dyan lang ay si Pastor AJ. Ano yon? Yung pastor doon. Kilala, ano? Elder doon yan sa church. Ay, si ganito, youth leader yan sa church. May mga kilala. Pero doon sa kabuuan ng church, mas maraming hindi kilala. Pero alam nyo ba na kung gaano kahalaga si Pastor AJ sa loob ng church, ganun din kahalaga ang bawat membro ng church. Hindi siya pwedeng sabihin na dahil nakaupo lamang doon at wala siyang ministry na ginagampanan, ay hindi na siya mahalaga. Hindi, porket hindi na siya kilala ng karamihan ay hindi na siya mahalaga. Hindi po. Ang bawat isa na kabilang sa pamilya ng Panginoong Hesukristo ay mahalaga. Amen po ba? Amen po ba dyan, Ading Ruby, Spirito? Ate Berna, amen po ba dyan? Ate Lynn, na kayo po ay mahalaga. Marahil hindi tayo ganun kasikat o hindi man tayo kilala, pero ang Panginoon ay kilala ka niya at ikaw ay mahalaga bilang isang membro sa kanyang pamilya. Amen po ba? Tulad ng isang yung family, isang pamilya na merong ama, merong ina, merong anak, at silang lahat, itong mga anak na ito, itong magulang na ito ay silang lahat ay kabilang members of the family na kung saan ay sila ay mahalaga. Yung tatay mahalaga, yung nanay mahalaga, yung anak ay mahalaga at silang lahat ay tinawag sa isang pamilya. Mamaya pagpapatuloy natin yan. Mag-pray muna tayo at umawit tayo ng isang papuri sa ating Panginoon. Amen po ba?
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala nyo sa amin na hindi man kami kilala, ay mahalaga kami, Panginoon. Tulungan nyo kami na makapaglingkod ng totoo, ng tapat sa inyo, na kahit na walang nakakakita, walang nakakapansin, hindi nare-recognize, hindi kilala, Panginoon, pero nagpapatuloy na maglilingkod sa inyo dahil kayo ay Diyos na mabuti at tapat at karapat-dapat na sambahin. Patawarin nyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming pagkakasala, at samahan nyo kami ngayon, Panginoon, sa aming pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sabi ni Ate Lynn, blessed morning, Pastor. Sabi ni Ate Aileen, blessed morning po, Pastor, and everyone. Amen. Tunay na dakila, awitin natin ito. Isang awit na nagpapakita na tayo ay tinawag ng Diyos. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nagalis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng ating nakaraan, bagong pag-asa sa akin ay ibinigay. Ipinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iwan mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas, ako'y kanyang pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas, ako'y kanyang pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Amen. Ang Diyos na tumawag sa atin ay tunay na mabuti at dakila. Purihin ang ating Panginoon. Hindi man tayo karapat-dapat na mapabilang doon sa pamilya ng ating Panginoon dahil sa ating mga kahinaan, pagkukulang at pagkakasala. Ngunit ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, for God so loved the world, He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Marahil na iniisip natin na hindi ako sikat, hindi ako kilala, marami akong pagkukulang, ako ay makasalanan. Ngunit ang Panginoon, kapag dumating ka sa panahon, sa 1 John chapter 1 verse 9,
ngano inkanto ipaduyakyak, dagiti nagbasbasulam, ni Apo Dios kat pakawanen na ka. No? 1 John 1:9, ang sabi sa Tagalog ay, kung iyong ipinapahayag ang iyong kasalanan, inaamin mo yung kasalanan mo sa Panginoon, pinapatawad ka ng Panginoon, at maganda nga niyan hindi niya na inaalala yung iyong nakaraan. Ang mga kasalanan mo, nilimot, sabi niya, di ba? Binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas ako'y kanyang pinalaya. Amen. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Hindi mo maikukumpara ang pag-ibig ng Panginoon, yung mga tao na nakakita sa mga nakalipas mo na hindi maganda ay patuloy ka pa rin na hinuhusgahan, pero iba ang Panginoon. Kapag ka ikaw ay humingi na ng kapatawaran sa Kanya, totoong pinatawad ka na ng Panginoon at hindi niya na inaalala kung ano yung mga nakalipas mo. At ngayon, dahil ikaw ay kabilang na sa pamilya ng Panginoong Hesus, meron ka namang gagawin. Meron kang bahagi sa pamilya ng Panginoong Hesus. Itinuring tayong mga parang parts of the body of Christ. Romans chapter 12, verse 12 to 14. At talog tayo sa 16. Roma chapter 12. Roma chapter 12, verse 12 to 14. Ganito po ang pagkakasabi. Or mag-start tayo sa First Corinthians muna. First Corinthians chapter, same verse po yan. First Corinthians chapter 12, verse 12 to 14. Sorry, papalit lang po. Second Corinthians chapter 12. Ayan. Wait lang po hanapin ko lang. Nawala. Okay. Sige, dito na lang tayo sa Romans chapter 12 verse 4. Ayan. Hanggang sa sumusunod. Romans chapter 12 verse 4 hanggang 8. Yan na lang ang isulat niyo dyan. Na lang. Romans chapter 12 verse 4 to 8. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat wait lang. Sige, tuloy natin. Verse 4, ulitin ko lang po. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, tayo ay marami ngunit binubuo ng isang katawan ni Kristo. At isa't isa ay bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Ito na. So, tayo ay binanggit na bahagi ng katawan. At ang katawan na yan, ang ulo dyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. No? Sabi niya dito, yamang mayroon tayong kaloob na magkakaiba ayon sa kagandang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin. At na-identify natin yung mga kaloob na meron tayo. Yung iba ay marunong magbahagi ng salita ng Panginoon. Yung iba naman ay giver. Yung iba naman ay magaling magpayo. Yung iba naman ay masisipag sa gawain, sa structure, maglinis ng kapilya, magpalakas ng loob ng iba, tumulong sa pangangailangan ng iba, maglingkod sa ating kapwa. Amen? Alam natin sa ating mga sarili kung ano yung kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi pwedeng tinawag ka ng Panginoon sa kanyang pamilya na wala kang bahagi, wala kang kayang gawin. Minsan, sabi, Pastor, ako wala akong talent, no? Wala akong skill. Ngunit ang katotohanan dyan, ang bawat isa sa atin ay binigyan talaga ng Panginoon ng pwede nating gawin, pwede nating gamitin para makapaglingkod
sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Sa verse 7, kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. At mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong kagalakan. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Amen. Meron po ba kayo doon sa mga nabanggit, yung inyong mga kaloob, na pwede nating gamitin para sa atin pong Panginoon? At kapag meron tayong mga kaloob, meron tayong mga kakayahan na pwede naman nating gamitin para sa ating Panginoon at hindi natin ito gunamit, darating ang panahon dyan, natatanungin tayo ng Panginoon na yung ibinigay niya sa atin, saan natin ginamit? Merong meron pang 3 ibinigay sa atin na parang kinompress siya doon, yung 3 T na binabanggit. Yung time, treasure, at saka, ano ba yung isa dyan? Time, saka yung treasure mo. Meron pang isa, hindi ko maalala. I-message nyo lang dyan. Yung oras natin ay binigyan tayo ng Panginoon na kung saan natin pwedeng gamitin yung ating oras. Ibabudget mo yan. Ito ay para sa trabaho. So sa mga katulad ko na nasa work, ay sa amin po dito ay 8 to 5 ang trabaho, nasa company yan. At okay, nasa kanya-kanyang trabaho. Yung iba sa Pilipinas ay nasa office na yan, 8 to 5 yan. At minsan may mga overtime pa. So ibabudget mo. Paano naman yung time mo para sa Panginoon? Meron ka bang time na nagbabasa ka ng salita ng Panginoon? Meron ka bang time na nagpipray? Meron ka bang time na para sa iyong pamilya? Amen po ba? At, may nababanggit yung mga kasama kong pastor dito na your first ministry is your family. Huwag mo ring, kaya may mga pastor na tawag doon, medyo nagkukulang doon sa kanilang mga pamilya, may mga kaguluhan minsan sa pamilya dahil itong si pastor ay masyado nang nagbigay ng buong panahon niya na ay ibinigay niya doon sa church. Kaya sa amin dati sa Pilipinas, meron kaming day off na mga pastor. Kapag Lunes ay yan yung panahon namin para sa pamilya. At kapag Martes, yun yung panahon namin para mag-prepare ng salita ng Panginoon na ibabahagi naman namin tuwing linggo or sa mga Bible studies namin. So, Monday, Tuesday sana yung aming rest day. Parang sa din yan, sa opisina na Monday to Friday papasok, Saturday, Sunday ay magre-rest. Pero madalas ay hindi nangyayari. Gawa ng kapag Lunes ay merong magpapa-house blessing, merong magpapa-bless ng sasakyan, at may magbe-birthday, tinatawag si pastor, kaya wala pa ring day off si pastor minsan. Kaya sa mga kapatid dyan, bigyan nyo din ng pagkakataon yung inyong mga tagapanguna sa church, yung inyong mga pastor na mag-day off. Mahalaga din yan na magkaroon sila ng time para sa kanilang family. Kasi ganun yung kanilang budgeting din sa kanilang oras. Pero alam nyo naman kaming mga pastor, basta may pagkain, kahit day off yan, pupunta kami yan. Basta may pakape, no? Sabi, pastor, papray ngayong aming sasakyan. Tapos after ng prayer ay may pakape, pupuntahan yan. Yun kasi yung aming mga ministry. At sa inyo naman, meron kayong mga kanya-kanyang ministry. Ayan, si Ate Maricel, saka si Kuya Ruel, si Monique, kasama namin dito sa Taiwan, na kung saan ay sila yung nasa kitchen ministry. At tuwing linggo ay pinaglulutan nila kami ng masasarap na ulam. Yun yung nila yun yung talent. Ayun na, naalala ko na, time, talent, and treasure. Yan, yung meron sa atin. Yun yung talent na ibinigay kila Ate Maricel, kay Kuya Ruel. At ginagamit naman nila ito sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi na nangangahulugan na meron tayong kaloob na ganon
ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon, kaloob ng pagpapastor, kaloob sa music ministry, kaloob sa kitchen ministry, sa church management, hindi nangangahulugan nun na hindi na tayo napapagod. May panahon na napapagod din tayo. Amen. May panahon na nahihirapan din tayo at gusto na nating sumuko, tumigil. May mga pastor na gusto na rin tumigil sa ministry, pero hindi maaari. Bakit? Dahil tinawag sila ng Panginoon sa pagpapastor. Nung tinawag ka bilang manguna dyan sa ministry na kung saan ka ngayon, kung nasa music ministry ka ngayon, nasa kitchen ministry ka ngayon, nasa finance ministry ka ngayon, nasa kids ministry ka ngayon, kung tinawag ka dyan ng Panginoon, hindi nangangahulugan na perfect ka. Hindi nangangahulugan na ikaw ay kompleto na kayang-kaya mo na lahat. Hindi po. Tinawag ka dyan ng Panginoon para hubugin at gamitin ang iyong buhay sa ministry na yan. Ang maganda dyan ay binabanggit dyan na we are one body of Christ. Di ba yung katawan nabubuo ng kamay, nabubuo ng paa, may mata, may ilong, may bibig. At ang bawat parte ay merong bahagi. So nagtutulungan ito. Halimbawa, nagugutom na ako. Si bibig ay gusto ng sumubo ng pagkain. Sinong susubo sa kanya? Yung kamay. Amen? May mga nagsasalita. Sinong makikinig? Si tainga. Para pumasok sa isip at maunawaan. Nagigets po ako mga kapatid. Merong pagtutulungan. Kaya magamit ko na lang din dito din sa Church of Christ Taiwan. Nabibless talaga ako dito dahil noong una ay talagang pakiramdam ko, Panginoon, hindi ko kaya. No? Hindi namin kaya. Talagang mahirap. No? Pero unti-unti ay ipinapakita ng Panginoon, hinuhubog kami dito sa Taiwan, sa bansang Taiwan, bilang isang magkakapatid na kung saan ay merong pagmamalasakitan sa bawat isa. No? Ang bawat isa ay, halimbawa si Pastor Gav ay kapag binaril ako, ay kaya niyang saluhin yung yung bala para sa akin. Amen? Kapag binaril si Ate Maricel, ay kaya kong saluhin yung bala para sa kanya. Illustration lang yan dito sa bansang Taiwan. At nabibless ako na ganun yung nangyayari dito. At pasensya na kayo kung hindi muna kami magla-live tuwing Sunday dahil merong ipinapagawa sa amin ng Panginoon na kailangan naming sundin. Merong leading sa amin na kung saan ay darating ang panahon ay maunawaan nyo rin at may testimony na din namin yung maganda at mabuting bagay na ginagawa ng Diyos dito sa bansang Taiwan. Tayo po mga kapatid ay magkakapatid. Isang pamilya tayo sa Panginoon. Na kung saan bawat isa ay mahalaga. Hindi ka man kilala, hindi ka man sikat. Pero ikaw ay pinapahalagahan ng Panginoon at inilagay ka bilang isang member doon sa isang pamilya ng Diyos. At sinasabi niyang ikaw ay mahalaga at yung buhay mo ay gagamitin ng atin pong Panginoon. At inaasahan natin yan na kahit na mahirap, may mga panahon naman talaga na nahihirapan tayo eh. Pero di ba, 1 Corinthians 10:13 na pagka binigyan tayo ng pagsubok, wala namang pagsubok na dumating sa atin na hindi naranasan ng tao. Lahat naman ng tao ay nakakaranas ng pagsubok. Ang mahalaga dyan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yun yung parte ng Panginoon na lagi kanyang ini-encourage, lagi kanyang binibigyan ng kalakasan, lagi kanyang binibigyan ng kakayahan para gampanan yung tungkulin na pinagkaloob sa iyo. Ang part mo naman ay sumunod sa Panginoon at ibigay yung puso mo sa Panginoon. Amen. Manatili ka sa Panginoon. Amen. Puntahan natin sa John chapter 15. May illustration din dito tungkol sa pananatili sa Panginoon.
Kung inihalin tulad tayo na mga parte ng katawan ng Panginoon, inihalin tulad din tayo ng mga sanga. John chapter 15 verse 1 hanggang sa sumusunod. Hanggang 6, 1 to 6. John chapter 15 verse 1 to 6. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Napakahalaga mga kapatid na tayong mga lingkod ng Panginoon ay nananatili tayo nakakabit doon sa puno. Verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kaniya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tatapon at matutuyo gaya ng sanga, ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. At maraming mga kahulugan yan na kung saan ay pwede nating pag-usapan. Ngunit, ang isang makikita natin dyan, kapag tayo ay hiwalay doon sa puno, which is ang ating Panginoong Diyos, no, yung kumikilos na tayo ng ayon sa ating sarili, talagang wala tayong magagawa. Walang kabuluhan yung ating mga ginagawa kapag umaasa lang tayo sa ating mga damdamin. Kaya nga, ini-encourage sa mga tagapanguna ng bawat churches na huwag umasa doon sa ating nararamdaman. Huwag tayong kumilos dahil sa ating pagkaalam, pagkakilala sa ating sarili. At minsan nagpapaalam tayo sa pagpapastor, sa pagbiministry, dahil sa tingin natin sa ating sarili ay hindi natin kaya, hindi natin kaya gampanan yung ating mga tungkulin. Pero napakabuti ng Diyos, pinapaalala niya na talaga namang hindi mo kayang gampanan yung tungkulin mo kung sa sarili mong pamamaraan. Kaya nga, binigyan ka ng Panginoon ng ministry, at ngayon, ikaw nagaganap dyan sa ministry na yan, lagi kang mananalangin sa Panginoon upang ikaw ay tulungan at siya yung magturo sa iyo kung ano yung gagawin mo. Amen po ba? Alam niyo sa pagpapasimula ng isang gawain, dito na naman sa Taiwan, kasi taga-Taiwan po kami. Ngayon, pero may expiration yung pag-stay namin dito. At biyaya na lang ng Panginoon na nagkaroon ng gawain dito sa Taiwan. At alam niyo po, kung wala kami dito, tatayo pa rin yung Church of Christ Taiwan. Kasi hindi kami ang nagpasimula. Ang Panginoong Jesus ang nagpasimula. Hindi kami ang nagplano, ang Panginoon ang nagplano. Kami po ay mga kasangkapan lamang ng Panginoon. At kung willing kaming magpagamit, gagamitin kami ng Panginoon. Kung hindi naman, merong iba na gagamitin ng Panginoon. At isang kabutihan ng Panginoon na wala kaming hindi kami nag-usap-usap na, sige, ganito gawin natin, 1-year plan. Unang buwan, ito yung gagawin natin, ha? Pangalawang buwan, ganito ang gagawin natin, ha? Wala kaming planong ganon. Wala kaming konkretong plano. Bakit po? Dahil sa sarili naming kakayanan, sa sarili nating kakayahan, wala tayong magagawa. Kaya habang umuusad yung gawain po natin mga kapatid dito sa Church of Christ Taiwan, ang Panginoon ang nagbibigay ng katalinuhan. Ito nang gawin ninyo, ha? Sa susunod na linggo, ganito ang gawin ninyo. May leading ang Panginoon sa bawat isa sa amin, no? Lalo na sa aming mga pastor na tagapanguna dito sa church, ay binibigyan kami ng Panginoon ng katalinuhan, ng hindi sa worldly na katalinuhan, kundi katalinuhan na nagmumula sa Panginoon. Yung wala kaming magagawa kung wala yung ibinibigay ng Diyos sa amin na kakayahan. Ibig sabihin, nakakakilos kaming mga pastor dahil lamang sa leading ng ating Panginoon. Kaya napakalaga sa buhay ng isang pastor, may devotion yan. Sa mga nagbi-ministry,
Sa mga nasa churches, mga kapatid nasa ministry, hindi pwedeng nagmi-ministry kayo na wala kayong connection sa Panginoon, na wala kayong oras para mag-pray sa Panginoon. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng hindi kayo umaasa sa Panginoon. Magkakaroon ka ng pagmamayabang. Magkakaroon ka ng pagrereklamo. Magkakaroon ka ng pag-aalinlangan. Bakit? Sa sarili ka na nananangan eh. Sabi ng Proverbs, di ba? Proverbs chapter 3, verse, saan ba yan? Sa Proverbs, nang sabi niya doon na, tama, chapter 3, verse 5 to 6. Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path straight. Ang Panginoon lamang ang magtuturo sa atin. Kaya kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, huwag mong gawin yon para kay pastor dahil nakikita ni pastor. Huwag mong gawin yon dahil nakikita ng mga ibang tao. Amen. Kapag ikaw ay maglilingkod, gawin mo yon sa Panginoon. Kapag kayo ay nasa trabaho, no, huwag niyong gawin yung trabaho ninyo dahil nakikita kayo ng leader. Gawin ninyo yung inyong trabaho na parang sa Panginoon ninyo ginagawa. At meron din akong isang testimony dito sa aking company. Sa company ko dito sa Taiwan ay binigyan ako ng isang task na kung saan ay yung warehouse namin ay aayusin at lilinisin kasi napakagulo. Yung mga gamit namin ay para siyang, kumbaga parang basura, hindi siya maayos. At binigyan ako ng leader ko, sabi niya na pwede mo bang ayusin yan? Anong diskarte dyan? Kasi matagal nang ganun yung kagulo yung gamit namin sa warehouse. At nung binigyan ako ng pagkakataon na yun, habang naglilinis ako, inaayos ko yung mga paleta, talagang bawat minuto ay pinapahalagaan ko para mag-ayos kasi isa kong mag-ayos sa buong warehouse. At napakaluwag yon. Habang nag-aayos akong ganun, alam niyo yung nasa isip ko? Para akong naglilinis ng kapilya. Nagwawalis ako doon na mag-isa. Tinitingnan ako ng mga katrabaho ko at sabi niya, parang ano dyan, parang kang, ano yun, AI kasi yung tawag sa amin, yung tagalinis. No, parang kang, ano ba yung janitor dyan na. Ginaganon nila ako. At tuwang-tuwa ako dahil habang naglilinis ako, ang naiisip ko ay simbahan. Church! Nililinis ko yung church. At habang inaayos-ayos ko yung mga gamit na ganyan, iniisip ko rin na maging ganun kaayos yung church na itatayo ng Panginoon at itinatayo ng Panginoon dito sa Church of Christ Taiwan. At kaya pangatlong araw ko na kahapon na ginagawa ko yun, inaayos ko. At yung iba naman na nagpupunta doon sa warehouse, nagtatanong sila, ba't sinong nag-ayos nito? No? Ba't ang ayos na siya. Na-appreciate nila at hindi naman ako na-imik, no? Dahil sa Diyos naman ng kapurihan. At na-appreciate nila na naging maayos na siya. At yun yung lagi na pinagpapasalamat ko sa Panginoon na nabigyan ako ng pagkakataon na gawin yon. At habang ginagawa ko yun, naiisip ko, na-enjoy ko yung ginagawa ko dahil sa Panginoon ko ginagawa. Mga kapatid, sa mga kapatid dyan na nagmiministeryo, hindi kayo mapapagod kapag ang pinaglilingkuran ninyo ay ang Panginoon. Yung makakaramdam kayo ng kapaguran sa physical na katawan. Pero ma-enjoy ninyo yung inyong ginagawa kapag iniisip ninyo iyon na sa Panginoon ninyo ginagawa. Amen. Sa mga katulad ko na nasa ibang bansa, alam ko nahihirapan din kayo, namimiss din ninyo ang inyong mga pamilya. Ngunit kapag ginagawa ninyo yung isang bagay na yon para sa inyong pamilya at iniisip ninyo na yun yung tungkulin ninyo sa Panginoon na pangalagaan ninyo yung inyong pamilya, na magtrabaho para sa ganun mai-provide ninyo yung pangangailangan ninyo sa pamilya ninyo at iniisip ninyo yun na yun para sa Diyos yun yung kagustuhan ng Panginoon, ma-enjoy ninyo yung inyong ginagawa. Amen po ba? At lagi ninyong maiisip na nahihirapan man, napapagod man yung physical na pangangatawan ninyo. Ngunit kapag yung ginagawa ninyo ay kalooban ng Panginoon at kagustuhan ng Panginoon, darating yung panahon na kayo ay gagantimpalahan ng Panginoon. Sabi ni Paul sa Philippians na nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos ang buhay na hahantong sa langit. Mga kapatid, lahat naman talaga tayo ay mawawala sa mundong ito. Lahat naman talaga tayo ay babalik doon sa piling ng Panginoon. At habang andito tayo sa mundong ito, oo, may kapaguran, oo, merong kalungkutan, oo, merong paghihina.
Ngunit sa taong nagtitiwala sa ating Panginoon ay nagkakaroon ng panibagong kalakasan at nagkakaroon ng kagalakan. Sa mga nagtitipon dyan, sa mga nagba-Bible study, no, sa silong ng punong kahoy, dito sa Taiwan naman ay may mga park kami. Mga kapatid, hindi rason yung lugar para ikaw ay mapuspos ng banal na espiritu. Hindi rason yung sitwasyon para ikaw ay makagawa ng mabuti na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Nasaan ka man, anuman ang iyong kalalagayan, pwede kang maglingkod sa Panginoon, gumawa ka ng mabuti. Last na nga lang, basahin natin yung favorite natin. Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Sige. Opo, titigil na ako. Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Isang mabuting bagay, mga kapatid, na tayo ay nagmamalasakit sa ating kapwa. Kapag kasinisiraan yung ating kapwa, ipagmalasakit natin sila. Kapag nakakaramdam tayo ng galit, pagkainis, hindi magandang pakiramdam sa ating pastor, sa ating kapatiran, mag-pray tayo sa Panginoon na tulungan niya tayo na maglingkod sa Diyos ng totoo, tapat na paglilingkod. Amen po ba? Ang Panginoon ay nakikita niya yung puso natin sa paglilingkod. Ang tao, ang nakikita natin yung kung paano tayo kumilos, kung paano tayo gumawa, pero ang Panginoon nakikita niya yung puso mo na meron kang pagnanais na gumawa ng kabutihan, mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Muli po, binabati ko yung lahat ng mga tatay. Happy Father's Day sa inyo, at magpatuloy tayo na gumawa ng kabutihan para sa ating pamilya, maging mabuting halimbawa sa ating mga anak, sa ating pamilya. At yung mga nasa office, mga kapatid nasa trabaho, alam ko hindi madali ang makasalamuhay yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Ngunit yun yung ibinigay sa atin ng assignment ng Panginoon na maging mabuti tayo sa kanila, magpakita tayo ng halimbawa sa kanila. Ipakita natin ng Panginoong Jesus ay nabubuhay sa atin at magiging halimbawa tayo, maging asin at ilaw tayo sa kanila. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, I declare blessing sa bawat mga lingkod ninyo na naglilingkod. Mga pastor, Panginoon, na yung iba nga, Panginoon, wala silang love gift. Yung iba nga, Panginoon, wala silang sasakyan na magamit, umulan o umaraw, ay nagpupunta sila sa mga Bible study, Panginoon. Kahit na day off nila, ay pinapasyalan nila yung mga ibang kapatid para magampanan yung kanilang tungkulin bilang mga pastor. Yung mga kapatiran, Panginoon, na kahit na may mga trabaho sila, ay nag-commit sila sa mga ministry, Panginoon, sa kitchen ministry, sa kids ministry, sa music ministry, Panginoon, sa finance ministry, evangelism ministry, nagkukumit sila, Panginoon, kahit na nahihirapan din sila, napapagod din sila, Panginoon, dahil alam namin, O God, na meron kang mabuting bagay na gagawin sa amin, Panginoon. Tutulungan niyo po kami sa bawat paglilingkod na aming ginagawa, O Lord. Salamat sa bawat pagkakataon, kung pagpapalakas ng loob ang aming kakayanan, Panginoon, ay tulungan nyo kami na magampanan iyon, Panginoon. May mga kapatiran ako na kung saan ay nais din nila, Panginoon, na makadalo sa Sunday service, makadalo sa mga Bible studies, Panginoon, ngunit dahil sa trabaho ay minsan hindi sila makadalo. I pray, O God, na bigyan nyo sila ng favor sa kanilang mga trabaho. Lord, continuous healing and fast recovery ang ipagkaloob nyo sa mga kapatid namin, kay Sister Lisa, Panginoon, sa kanyang paa. I pray, O God, in Jesus' name, na sa pinakamadaling panahon ay gumaling na ito at makabalik na siya sa kanyang trabaho. Pagpalain niyo sila ni Kuya Charles, Panginoon. Ang kapatid na si Ate Maricel, Panginoon, fast recovery din ang ipagkalob niyo sa kanya. Ganun din na makabalik na siya sa kanyang trabaho, Panginoon, at bigyan niyo siya ng kalakasan at makapagpatuloy siya sa paglilingkod sa iyo kasama ang Kuya Ruel. Pinagpipray din namin, Panginoon, ang nalalapit na pag-uwi ni Kuya Ruel. Pagpalain niyo po silang mag-asawa, punuin niyo sila ng kagalakan ng kanilang pamilya, Panginoon. Yung mga kapatid ko, sila Sister Eileen, Panginoon, sila Ate Sharon,
Pagpalaan nyo sila, Panginoon, sila Pastor Gal, sila Pastor Gerald, Panginoon. Tulungan nyo po sila, O God. Hallelujah. Sa buhay ng kapatid na Sister Ruby, si Ate Berna, Panginoon, si Ate Lynn. Pagpalaan nyo po sila, Panginoon, at tulungan nyo po sila, si kapatid na Cristel Talwar, si Pastor Joseph, Panginoon Navarro, O God, si Sister Joy, Panginoon, si Brother Noel, O God. Hallelujah. At si Brother Joshua Paragison, Panginoon, kapatid na Gilbert Punsalan, Panginoon, si Ate Rose. Lord, I declare blessing upon them, O God. Si Ate Charito Manangan, Panginoon, ang aking ina, si Mamang Lani, Panginoon, ang aking asawa, si Sister Lovely, Panginoon, pagpalain niyo sila, si kapatid na Jess, Panginoon, hallelujah, in Jesus' name. Panginoon, ang mga pangalan na ito na aking nabanggit at iba pang mga pangalan na nakakarinig, Panginoon, ng boses na ito. Lord, I declare blessing upon them. Pagpalaan nyo sila. You know the desire of their heart. You know their needs, O God, in Jesus' name. Pagpalaan nyo sila at ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. Lord, anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa, iligtas nyo po kami, Panginoon, at tulungan nyo kami, O God, na malagpasan ito at lagi kaming makasunod sa inyong kagustuhan, Panginoon. Purihin ka, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. At ngayon, 7-11 na. Salamat sa buhay ng bawat isa. Patuloy po na maging laan ang ating buhay sa pag-aaral ng salita ng Panginoon po. Palaguin tayo ng Panginoon. Magpakasipag po tayo sa gawain ng Panginoon. Alam natin na hindi sayang ang lahat ng pagpapagal na ating ginagawa. Sa mga OFW, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa mga nasa office, sa mga nasa bukid, sa mga nasa bahay, sa mga magulang, sa mga anak, pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Magpatuloy tayo na umasa sa biyaya ng ating Panginoon. Praise the Lord. See you bukas po 6:30 in the morning. God bless po sa inyong lahat.